Amen. God is good and all the time. Amen. Ayan, ubos yung boses ko. Grabe. Pero ang sarap umawit sa Panginoon. Kahit piyok-piyok ka, basta umaawit ka sa Panginoon. Amen? Amen. Ayan. So gaya nga po ng nabanggit, ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang sumasagot ang Diyos sa panalangin. Ayan. Ngunit bago tayo tumungo dito, kinamusta nyo na ba yung mga katabi natin? Ayan. Kamusta? Kamusta? Ayan. Salamat sa pagsama sa araw na ito. And hopefully, ay ma-apply natin yung mapapakinggan natin ngayong araw sa ating pang-araw-araw na buhay, no? All throughout the week. And hopefully, hindi natin makalimutan, no? Hanggang sa mga susunod pa na linggo. Kasi usually, hindi naman palagi, no? May mga times na maalala natin siya ng Sunday. Buong araw ng Sunday. Pagdating ng Monday, medyo. Kaso, Tuesday, Wednesday, and the following days, medyo busy na sa mga trabaho, sa pag-aaral, sa ibang mga pag-aalaga sa mga anak, no? So, makakalimutan natin ito. Ngunit sa awa ng Panginoon ay naisin natin na manatili at mamutawi ito sa ating mga kaisipan. Amen? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Mabuti ang Panginoon at ibibigay niya ang ating mga panalangin. Kaya nga ng title ngayong araw, no, sa topic natin, sumasagot ang Diyos sa panalangin. Ayan. At ang pinaka-main passage na ating pag-uusapan ay magmumula sa Matthew. Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Ito po ang nasusulat. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Ayan. Diyan po iikot yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Ayan. Ngunit bago ang lahat, iukod po natin ang ating mga ulo. Ipikit po natin ang ating mga mata at patuloy tayong humiling at manalangin sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon muli sa pagkakataon po na ibinigay niyo po sa bawat isa upang kami po ay makapagsama-sama dito sa Church of Smyrna upang mag-awitan at papurihan ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga banal na salita. Nawa Panginoon, ay gabayan mo po ang bawat isa, bigyan mo po kami ng kakayahan upang makinig. At hindi lang makinig, Panginoon, bagkos ito rin ay manatili sa aming mga puso't isipan at may apply po sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa, Panginoon, gamitin mo rin ako bilang instrumento, Panginoon, upang maibahagi po ng malinaw at kaaya-aya ang iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Ayan. So prayer, kapag sinabi nating prayer, masasabi natin na prayer is the greatest gift given to us. Actually, one of the great gifts na nagmula sa Panginoon. Kasi syempre, una dyan yung buhay. No? Hindi naman tayo makakapanalangin kung wala tayong buhay na ibinigay ang Panginoon. At isa sa mga kakayahan na ibinigay sa atin ay yung magdasal. Ayan. So, kapag tayo ay nananalangin, anong klaseng Diyos ba ang naiisip natin? Sino ba ang pinapanalanginan natin? No? Kasi minsan may iba na may pagdududa kung pinapakinggan ba talaga siya o pinapakinggan ba talaga tayo ng Panginoon. So, doon nga sa
Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Actually, 7 to 8 lang basahin natin. No? Dito makikita natin na ipinapakita dito ni Jesus na ang Diyos ay hindi lang nakikinig. Ang Ama ay hindi lang nakikinig. Sabi dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So napakagandang paalala nito sa atin, no? Na kung hindi mo pa ito nalalaman, sabi sa iyo ni Jesus dito sa Matthew 7, verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ngunit ano ba yung perspective natin kapag sinasabi nating prayer, no? When we pray to God, do we see ourselves wishing for something? Nagwi-wish ba tayo kapag tayo ay nagpe-pray sa Panginoon na, Lord, wish ko na mangyari ito sa aking buhay. Ayan. Ganun ba tayo mag-pray sa Panginoon? Kapag nagdarasal ba tayo sa Panginoon, nag-expect ba tayo na yung prayer o yung wish natin na ito ay mangyayari sa kanyang kalooban? Ngunit right away, no? Yung pag-pray mo, mangyayari agad-agad. Kung hindi within 24 hours, within 48 hours na mangyayari agad. Or kapag ba tayo ay nagdarasal sa Panginoon, nais ba natin na kung ano yung pinagdasal natin, yun din ang ibibigay sa atin? No? Ganun po ba tayo magdasal? Ayan. So, kung ganoon po tayo magdasal, maaaring ang tingin natin sa Panginoon, isa siyang genie, no? Alam natin yung genie? Alam natin yung genie sa Aladdin, no? 'Di ba? Yung genie, binibigyan ka ng tatlong wish. Binibigyan ka ng tatlong wish na tutuparin niya agad-agad. No? Ganun ba tayo mag-pray sa Panginoon? Parang tingin ba natin sa Panginoon, isa siyang genie? Lord, bigyan mo po ako ng matiwasay na buhay, maraming pera at mga pangangailangan ay magkaroon ako agad-agaran. No? Ganun po ba tayo mag-pray? O kaya, Lord, gusto ko ng kotse, yung pula, no? Sports car, yung red. No? Sino nakaabot sa commercial na yun? Wala na yun, no? Wala na. Wala na yung sa pita, no? Ayan, eroplano na. Ayan. So, hindi ganoon ang pagbe-pray sa Panginoon. No? Hindi yung nagwi-wish ka sa Panginoon at gusto mo agad-agad itong mangyari. At gusto mo kung ano yung eksaktong pinadalangin mo, ayun din naman yung matatanggap mo agad-agaran. Ngunit, may katotohanan nito, no? Katotohanan nito ay sumasagot ang Panginoon sa ating mga panalangin. Ngunit maaaring hindi ito katulad na kung ano ang ninanais natin sa ating mga buhay. Malinaw ba yon? Malinaw ba? Yan. So, mas maging malinaw pa ito hanggang sa matapos natin ang ating pinag-uusapan. Ayan. So, gaya nga ng sinabi muli sa Matthew 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ayan. So muli ipinapakita dito na ang Ama ay hindi lang nakikinig. Siya ay tumutugon at higit roon, siya ay isang mabuting Ama na nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Doon nga sa 9 to 11. Kaya ngayong araw, hopefully, ma-remind po ang bawat isa na ang Panginoon ay sumasagot sa ating mga panalangin. So meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan sa araw na ito. Ang una ay ang panalangin ay paanyaya sa pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay mas mabuti kaysa sa lahat ng tao. At pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Ayan. So sa unang punto mga kapatid, ang panalangin ay paanyaya sa pagtitiwala sa Diyos. So kung babalikan natin dito, meron tayong tatlong kilos na makikita
sa verse 7 to 8. Sabi dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Nakailang ulit na tayo ng basa ng verse 7 to 8, no? Hopefully ay tumatak talaga to sa atin, no? So may tatlo tayong kilos na inuutos si Jesus nung banggitin niya ito sa panahon na ito, no? Sabi niya tayo ay humingi, humanap at kumatok, no? Progressive. Humingi, humanap at kumatok. So, humingi. Kapag tayo ay humihingi ng isang bagay, o sabihin natin sa ating mga magulang bilang mga anak, kapag tayo ay humihingi sa ating mga magulang, ano yung nararamdaman natin dito? No? Kapag tayo ay humihingi ng isang bagay, ibig sabihin, kinakailangan natin ito. Tama? Tapos, kapag tayo ay humihingi nito sa iba, ibig sabihin, nagre-rely tayo sa hinihingian natin. Tama? Hindi ba? Mali ba? Parang mali. Mali ba? Kapag tayo ay humihingi sa isang tao, nagre-rely ba tayo sa kanya? Dumedepende ba tayo sa kanya? Ayan. So, ano lang, no? Normally, ganun talaga, no? Ibig sabihin, kapag hiningan natin ng isang tao, tayo ay dumedepende sa kanya dahil nangangailangan tayo. Ngayon, kapag tayo naman ay humihingi sa Panginoon, ibig sabihin, meron kang humility dapat, meron kang humbleness na, Lord, ito ay kailangan ko at hindi ko ito kayang gawin ng sarili ko. Ngunit sa tulong mo, humihingi po ako ng guidance, no? Bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng kakayahan, bigyan mo ako ng mga bagay na kakailanganin ko upang makuha ko o makamit ko ito ayon sa iyong kalooban. Ganoon humingi sa Panginoon. Hindi yung humihingi ka dahil dapat ka, no? Nakarapat dapat ka. Kapag humihingi ka, kahit hindi ka karapat dapat, maaari kang bigyan. Lalo na kapag humingi ka sa Panginoon. Minahal nga tayo ng Panginoon kahit hindi tayo karapat dapat mahalin eh. No? Ganon din ang pangako niya sa atin. Humingi tayo at tayo ay bibigyan. Ayan. So sabi sa John chapter 14, verse 13 to 14, sabi dito, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumulalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay ayon ang aking gagawin. Ayan. So napakagandang pangako niya, no? Kapag tayo ay humingi sa Panginoon sa pangalan ni Jesus, tayo ay bibigyan. Amen? No? Ganun po ba tayo mag-pray kapag humihingi tayo sa Panginoon? No? In Jesus' name, we pray. Always naman natin sinasabi sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Usually, ganun talaga ang ating panalangin. Ngunit, nawa, hindi lang ito sambit ng bibig, no? Hindi lang dahil usually, ganun natin tinatapos yung panalangin natin, ganun na yung sambit ng bibig natin. Kailangan, kapag tayo ay humihingi, fully reliant tayo sa Panginoon at talagang 100% na ikaw ay naniniwala at nananampalataya na ito ay magaganap ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag tayo ay humihingi. Ano ang kasunod? Humanap. Ibig sabihin, pag humahanap tayo, kailangan meron tayong atensyon sa hinahanap natin. Tama? Mahanap ba natin ang isang bagay kapag hindi natin to binibigyan ng atensyon? Hindi, di ba? No? Sino yung mga nakakapaglaro ng yung may mga bagay na, for example, ang daming kalat dito, no? Tapos hahanapin mo yung blower, anong tawag sa laro na yun? Oh, yung criminal case, yung mga ganon, no? Mga same
type na ganong laro, no? Kapag hinahanap mo yung isang bagay, mahanap mo ba ang isang bagay kapag nakatingin ka lang kung saan-saan? Hindi, di ba? Kailangan focus talaga. Kung hinahanap mo ay salamin, talagang hahanapin mo yung salamin. Kahit anong ibang bagay ang meron dyan, no? Kahit anong kalat ang meron dyan, hindi mo yan papansinin eh. Ang papansinin mo ay yung salamin. Hahanapin mo yung salamin. O, ibig sabihin, merong aktibong paghahanap, no? Lalo na dito, hinahanap mo yung kalooban ng Panginoon. Ano pa yung kalooban ng Panginoon para sa akin? Yun din naman yung ipagdarasal mo. Yun din naman yung hihingin mo sa Panginoon. Sabi sa Jeremiah 29 verse 13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ayan. So, sa magandang balita version ito. Ayan. 'Di ba? Malinaw naman 'yan eh. Kapag hinanap natin ang Panginoon, matatagpuan natin siya. Ngunit kailangan buong puso natin siyang hahanapin. Hindi half-heartedly. Hindi yung hinahanap mo ang Panginoon tapos yung kalahati naman ng attention mo nasa ibang bagay, no? Na nandito ka sa church tapos yung attention mo nasa ibang lugar, no? Nakikinig ka ng sermon tapos yung iniisip mo yung mga activities mo mamaya, ano yung pananghalian ko, saan ako pupunta mamaya, uulan kaya mamaya, no? Paano ako makakapaglaban nito? Paano matutuyo yung labahin? Di ba? So, kailangan kapag tayo ay humahanap sa kaharian ng Panginoon, ibigay natin yung buong attention natin kasi kailangan mo maghanap eh. Kapag hindi mo binigay yung attention mo, hindi mo mahanap ang bagay na hinahanap mo. Ayan. So, ibig sabihin, naisin mo ang hanapin o mahanap ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, hanapin mo ang Panginoon. Ayan, hanapin mo ang Panginoon. At sa awa ng Panginoon, no, ay unti-unti naman natin yang magagawa, no? The more na ini-engage mo ang sarili mo sa mga gawain na makalangit, no? The more din naman natin na makikilala ang Panginoon. The more na mahanap natin ang kanyang kaharian, the more na makikita natin ang kanyang presensya. Kaya nga, sa pangatlong bagay, sabi dito, kumatok ka. Yan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Dahil nga ang bawat kumakatok ay pagbubuksan, sabi sa verse 8, no? So sa Hebrew chapter 11 verse 6, sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kaniya. Ganon din naman ang paghahanap natin sa kaharian ng Panginoon, no? Tayo ay kumakatok sa kaharian ng Panginoon at kung ikaw ay naghahanap at kumakatok sa kaharian ng Panginoon, ninanais mo na ang Panginoon ang maghari sa iyong buhay. Tama ba? Diba? Kasi kung gusto mong magpasakop sa kaharian ng Panginoon, ibig sabihin, nais mo na maghari ang Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay, sa buong buhay mo, sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa. Ibig sabihin, meron kang pananampalataya sa Panginoon. Tama? Ayan. At isa sa mga pangako dito, sa bawat kilos na ibinigay, ang humihingi, no, mayroong kaakibat na pangako. Ang humihingi ay bibigyan. Ang humahanap ay makakatagpo. Ang kumakatok ay pagbubuksan. So patuloy tayo na mayroong pananampalataya at pagtitiwala na tila lahat ng mga bagay ay walang importansya maliban sa paghahanap mo sa kaharian ng Panginoon. Kasi kapag hinanap mo ang kaharian ng Panginoon, sabi nga 'di ba, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin kapag hinanap mo ang kaharian ng Panginoon,
lahat ng mga pangangailangan mo ay tutugunan ng Panginoon eh. No? Lahat yan, lahat ay tutugunan ng Panginoon. Kasi yung one thing na hinahanap mo sa iyong buhay ay ang maghari ang Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng mga masamang bagay, iiwasan mo, at lahat ng mabuting bagay na nagmula sa Panginoon ay tatanggapin mo dahil hinahayaan mo na maghari ang Panginoon sa iyong buhay. So ito ay paanyaya sa atin upang tayo ay mas lumalim sa ating pananampalataya sa Panginoon. Habang lumalapit tayo sa Panginoon, mas lumalalim yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen? No? Muli, tayo ay iniimbitahan, no? Na kung sino nga ang humihingi, siya ay bibigyan. Kung sino ang humahanap, siya ay makakatagpo. At kung sino ang kumakatok, siya ay pagbubuksan. Napakagandang paalala niyan para sa bawat isa. And hopefully, lagi natin yung tandaan, no? Na kasi merong mga panahon na mahirap humingi. May mga panahon na mahirap humanap. May mga panahon din naman na mahirap kumatok. Ngunit, kahit na ganun yung sitwasyon natin, hopefully tayo ay patuloy na gumanap sa mga utos ng Panginoon. Patuloy natin na gagawin ang mga bagay na ito. So tanong, kamusta yung ganitong bagay sa ating mga buhay? Yung consistency ba ng prayer natin ay nangyayari according to this? Tayo ba ay humihingi, humahanap at kumakatok sa bawat prayer natin sa Panginoon? No? Tayo ba ay mayroong pananampalataya na ang mga bagay na ito ay matutupad ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi yung mga ganitong bagay, dapat nating tandaan dahil kung basta lang tayo magpe-pray sa Panginoon, baka mali yung pinagdarasal natin kaya hindi tinutupad ng Panginoon. O baka may kailangan pa tayong, o kaya baka meron pa tayong dapat matutunan bago ibigay ng Panginoon yung prayer natin. Kasi kung hinihingi natin yung kalooban ng Panginoon, ito naman ay ibibigay niya, no? Ngunit kung hinihingi lamang natin yung gusto natin, kasi gusto natin, baka hindi yan mangyari ayon sa nais natin. So, dapat tayo ay magtiwala na kahit walang immediate answer ang Panginoon, no? Ang mga prayer natin, basta patuloy tayong magdarasal sa Panginoon, ito ay matutupad at magaganap. Dahil yun ang pangako ng Panginoon. Amen? Pangako yan ng Panginoon, mga kapatid. So muli, ang unang punto ay ang panalangin ay paanyaya sa atin. No? Inaanyayahan tayo ng Panginoon na ikaw ay humingi, humanap at kumatok. Yan. So, unang step yan, no, na dapat nating isagawa bilang mga Kristiyano. O kung ikaw ay baby Christian pa, sa tingin mo, ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pamumuhay mo bilang Kristiyano, ngunit nais mong mas lumago, ito ay gawin mo. Ayan. So, pangalawang bagay na ating pag-uusapan ay ang Diyos ay mas mabuti kaysa sa lahat ng tao. Ayan. Tama ba yan? Ay, parang hindi kayo agree, Hindi ba tayo agree na ang Panginoon ay mabuti kaysa sa lahat ng tao? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Na walang mas mabuting tao maliban sa Panginoon. Ang Panginoon ang pinakamabuti sa lahat. Sabi sa verse 9 ng Matthew chapter 7 to 11, sabi, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Sagutin nga natin yan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Diba? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama, tayo, no? Lahat naman tayo. In nature, meron tayong mga kasamaan sa ating mga puso, no? Bilang tao. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa
kanya. Ayan, napakaganda. Ang ganda ng illustration dito, no? Talagang kung tayo nga na mga tao, nais natin na magbigay tayo ng mabubuting bagay sa ating mga anak, paano pa kaya ang Panginoon? So ginamit dito ni Jesus nung sinabi niya ito sa Matthew chapter 7, no? Binigyan niya tayo ng simpleng halimbawa na talaga namang applicable, no? O madaling maintindihan, na ikinumpara niya ito sa mga magulang, no? Tayo na mga magulang o kahit yung mga kabataan na magiging magulang pagdating ng panahon, no? Siyempre, sino ba namang may gusto ng masama para sa kanilang mga anak? No? Meron ba? Wala, 'di ba? Wala. Lahat tayo ay nagnanais na maibigay o masustentuhan kung may mga pangailangan sa school as much as possible, no? Yung pinakamaganda yung gusto mong ibigay. O kung merong mga activities sa school, no, gusto mo, syempre umattend ka, ibigay mo kung ano yung kailangan ng anak mo. O kahit yung daily necessities lang, no, pananamit, pagkain sa araw-araw, ay nanaisin nating maibigay as much as we can. No? Kahit tayo na makasalanan, kaya natin yung gawin. Paano pa kaya ang Panginoon? Na talagang sinasabi nga na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa Panginoon. At kung ano yung hinihiling natin na makakabuti sa atin, ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ay kaniyang ibibigay. Ayan. So ikaw, tanong, kung ikaw ay magiging magulang o kung ikaw ay magulang, lahat ba ay ibibigay natin sa ating mga anak? Yes or no? Lahat ba ibibigay natin sa ating mga anak? Kahit masama? Yeah. yun eh. Lahat ng mabubuting bagay ay ibibigay natin sa ating mga anak. No? Ngunit, syempre, kung hindi makakabuti ang isang bagay sa ating mga anak, ibibigay ba natin ito o hindi? Hindi, di ba? So, kung ikukumpara natin yung ganyang sitwasyon bilang tayo mga magulang, ganun din ang Panginoon, no? Kung meron tayong mga prayers o meron tayong mga hinihingi sa Panginoon na hindi makakabuti sa atin, ibibigay ba yan ng Panginoon? Siyempre, hindi. No? Ang gusto lamang ng Panginoon ay mangyari ang mga bagay na makakabuti sa kanyang mga anak. No? Gaya nga ng sinabi sa verse 9 to 11, no? Kung ang anak mo ay humihingi ng isda, bibigyan mo ba siya ng ahas? Kung ang anak mo ay humihingi ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng bato? Siyempre, hindi. No? Kung ang hinihingi naman ng anak mo ay isang bagay na makakalason sa kanya, ibibigay mo ba ito o hindi? Siyempre, hindi. Dahil mahal mo ang iyong anak. Hindi mo nanaisin na ang bagay na hinihingi niya ay magresulta na tayo ay makaranas ng negatibo. No? O kung minsan naman, meron ding mga bagay na mangyayari talaga, no? Pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari, no? Talagang may mga bagay na ganito at ang resulta naman nito ay upang tayo ay matuto at lumago. So, yung mga ganong bagay kailangan nating isipin, no? Na isipin natin na ang Panginoon ay ating Ama, no? Kasi kapag ganun yung perspective natin, ang Panginoon ay ating Ama, alam mo na mabuti ang nais ng Panginoon para sa atin. Sabi sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ayan. So isa rin sa mga sulat ni David sa awit 84:11, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Napakaganda ng sulat na ito, no? Muli, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala
Pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Napakaganda. So tayo ba ay nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, dapat talagang ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. No? Maging living sacrifice tayo sa Panginoon sa lahat ng mga aspeto ng ating mga buhay. No? Madaling sabihin, ngunit mahirap itong gawin. Kaya naisin natin na palagi nating piliin ang Panginoon araw-araw. Amen? Sabihin mo yun sa iyong katabi, araw-araw mong piliin ang Panginoon. Amen. Araw-araw nating piliin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, mabuti lamang ang nais para sa atin. Ayan. So pangatlong bagay, ang Diyos ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Ayan. Tayo ba ay mga anak ng Ama? Ayan. So sabi sa 1 John, chapter 5, verse 1, sabi dito, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ayan. Muli, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Medyo parang tongue twister, no? Ngunit sinasabi dito na tayo nga kung sino ang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, tayo daw ay mga anak ng Ama. Ayan. So, tayo ba ay nananampalataya sa pangalan ni Jesus? Amen. So, dapat tayo ay manampalataya, lalo na tayo dapat ay nananampalataya na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, tinatanggap natin na ang Panginoon ay maghari sa ating buhay, and we have to go through the baptism din naman, no? And then, talagang tayo ay ganap na anak ng Ama, ng Panginoon Jesus. So, sabi sa 11, sa pangalawang part ng verse 11, sabi niya, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Ayan. Sa 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. So, meron tayong assurance, no? Binibigay dito ni Jesus sa panahon na ito yung assurance na kung humingi ka sa Panginoon, kung humingi ka sa Ama, ang ibibigay niya ay mabuti. Hindi man ito laging ayon sa kagustuhan natin, ito ay laging ayon sa kanyang mabuti na kalooban para sa ating lahat. Sa Lucas 11:13, parallel verse ng Matthew 7, binanggit dito na ang banal na Espiritu ang pinakamagandang regalong maibibigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, higit sa anumang material na pangangailangan natin, kung sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon, tayo ay blessed. No? Blessed tayo all throughout our lives. Ibig sabihin, sumasa atin ang Panginoon, ang kanyang mga salita, ang kanyang kapangyarihan, ang Kristo. No? Nasa atin ang salita ng Panginoon at isinasabuhay natin ang mga salitang ito. Kasi yung mga salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kalinawan sa ating daan, kalinawan sa kalooban ng Panginoon. So napakahalaga na mayroon tayong panahon upang aralin ang mga salita ng Panginoon. Sabi rin sa Romans chapter 8 verse 32, no? Sabi dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? No? Kaya ngang i-sacrifice ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak
para pagbayaran ng ating mga kasalanan, paano pa kaya yung mga bagay na hindi katumbas ng kanyang anak? So, lahat ng ito ay ibibigay sa atin basta tayo ay humingi ayon sa kanyang kalooban. Sabi rin sa Filipos, Kapitulo 4, versikulo 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan, so napakaganda niyan, mga kapatid. Ngunit kailangan lang natin tandaan, ang pinakamabuting bagay na maaari nating hilingin ay ang presensya at kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At tayo naman ay bibigyan niya ng ating mga pangangailangan. Ayan. So mabilis lang, no? Mabilis lang ang ating topic ngayong araw. Kailangan lang nating tandaan, mga kapatid, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na bukas sa pakikinig. No? Bukas sa pakikinig. Kaya humingi ka. No? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na nagbibigay ayon sa mabubuting bagay para sa atin. Kaya, magtiwala ka. No? Ang Diyos na ating sinasamba, na ating pinaglilingkuran, ay Diyos na Ama. Kung ikaw nga magulang, gusto mo mabuting bagay ang ibigay sa iyong mga anak, paano pa kaya ang Ama? So ikaw ay humingi, ikaw ay lumapit, ikaw ay kumatok, at ikaw ay manampalataya. No? Kailangan natin yung tandaan dahil sa pang-araw-araw na buhay natin, napakaraming ingay ang binibigay ng mundo. Napakaraming misdirection, no? Hinahampas tayo kung saan-saan. Lalo na ganito, no? Ang lakas ng ulan, lakas ng bagyo. Kung saan-saan tayo dadalin ng hangin, ng bagyo ng buhay. No? Kailangan nating tumalima at sumunod at tumawag sa Panginoon. Maaring hindi lahat ng panalangin natin ay sasagutin ng Panginoon dahil gusto natin. Ngunit again and again and again, i-remind ko po sa inyo na kapag tayo ay nananalangin, naisin natin na yung pinapanalangin natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. At talagang magaganap ito. Tandaan natin na nakikinig ang Panginoon sa ating mga panalangin at sasagutin niya ang mga panalangin na ito ayon sa kanyang mabuting kalooban. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dahil dyan. Ayan. So, mabuti ang Panginoon. Kaya, huling bagay, no? Huling paalala lamang, naiiwan ko po sa bawat isa bago tayo maghiwa-hiwalay. Kung matagal ka nang nananalangin at tila walang tugon, kapatid, magpatuloy ka pa rin. No? Patuloy ka pa rin magdasal. Manatili ka pa rin at naisin mo na ikaw ay magpatuloy na magkaroon ng presensya ng Panginoon. Kung nawawalan tayo ng gana, patuloy mo pa rin hanapin yung kaharian ng Panginoon eh. Kasi may ganun talagang pagkakataon kahit mga pastors, kahit sino pang sabihin mong pinakamabuting tao sa mundong ito, kahit si Job, nagkaroon siya ng pagkakataon na tila napapagod na siya. No? Kine-question niya ang Panginoon. Alam naman natin yung buhay ni Job, di ba? Kung ano yung nangyari sa kanyang buhay. Meron talagang ganong pagkakataon sa ating mga buhay. Dahil tayo ay nananahan sa mundo na masama. No? Na ang nais lamang ng Panginoon ang maranasan natin ng mabuti, ngunit tayo ay nasa masamang mundo. No? Talagang lahat ng tao ay makakaranas nito. Kaya patuloy mo pa rin hanapin ang kaharian ng Panginoon. At huli, kung ikaw naman ay sa tingin mo, hindi mo pa nakikita na Ama ang Panginoon, no? Naisin mo na makilala pa siya. Naisin mo na maalaman pa kung sino talaga siya at kung ano ang magagawa niya sa iyong buhay. No? Ito yung panahon upang tayo ay lumapit sa Kanya at maranasan natin kung ano yung kaya niyang ibigay sa buhay mo. Yun lamang, mga kapatid. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.